Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Senator Amy Marcos nagsalita na, tila nagbigay ng payo sa mga di umano'y kumakalaban sa ating Vice Presidente Sara Duterte Carpio at tila masyado di umanong maaga pa para sa pamumulitika. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas updated kayo lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, sa isang panayam kay Senator Amy Marcos, hindi na nga mapipigilan pa at nagbigay na ito ng matinding payo laban sa mga kumakalaban, bumabanat at bumabatikos di umano sa ating mahal na Vice Presidente na walang iba kundi si Sara Duterte. Ayon pa sa senadora, huwag kayong masyadong magmadali at di umano'y masyado pang maaga at may 5 taon pa para sa pamumulitika at tila Masyado silang kinakabahan mga kaibigan sa ating Vice President Inday Sara, no? Parang pakiramdam nila mga 2027 na ngayon kasi sinisiraan na nila. ambisyon na di umanong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa 2028 election. Sa kabila ng pangbabatikos kay Vice President Sara Duterte, lalo na patungkol sa binabatong issue sa confidential fund, patuloy pa rin ang mga supporters nito at di natitinag sa pagsuporta dahil hindi naman makikita sa puro salita ang serbisyong totoo at pagmamalasakit sa mga kababayan natin kundi nasa gawa at aksyon. Kamakailan nga lamang nangyari ang budget hearing patungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education na parehong si Vice President Sara Duterte ang humahawak na kung saan katakot-takot na binabatikos at hindi sinang-ayunan ang 2024 budget ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education ng ilang mambabata, lalo na ang minority leader na tila tatamaan sa magiging confidential fund ng Vice President Sara Duterte. Halata lang di umanong naghahanap ng butas sa Kamara ang mga makakaliwang para sirain di umano ang Vice President Sara Duterte. Kaya masyadong nag-iingay ang mga ito. Gayon pa man, pinakamalaga sa lahat ay gamitin sa tama ang pinaghirapan ng taong bayan. Matatanda ang napabalita kamakailan na inalis na ang pinagsamang 650 million pesos confidential funds ng OBP at DepEd para sa 2024 upang ilipat umano sa mga ahensyang nakatutok sa issue ng West Philippine Sea. Inihayag naman ng senadora na kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may halo di umanong galit ang naturang hakbang hinggil sa pagtatanggal sa confidential funds ng tanggapan ng Vice Presidente. Nang tanungin nga ang senadora kung sa tingin niya ay pamumulitika ang nangyaring pagtanggal sa confidential funds ni Vice President Duterte, sagot ni Marcos, di naman lahat siguro, hindi naman totally politika. Pero yung tono yung minsan sobrang galit, sobrang personal, nakakaduda. Kasi kung talagang intel funds lang, tanggalin tapos. Pero marami pang salita, marami pang banta na hahaluan ng kung ano-ano. Kaya naman, nang lumabas ng balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ito talaga ang karapat-dapat mamuno ng ating bansa. Yung may mga kakayahan sa buhay at talino nang may gawa ng good job and silent. Hindi ngak na ngak tulad ng puno hanggang sa bunga. Diba at utanggo di na lang nananahimik at magdasal kasi mabuti pa magdasal para magkaisa. Kahit anong gagawin ng mga kumakalaban kay BP Sara, halatang makakaliwa sila.
pero wala silang magawa, patuloy pa rin ang suporta namin kay BP Sara. Garapalan na paninira, dilaw pula, sanib puwersa laban kay BP. Pero gising na ulit sa masamang panaginip. Go, 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 Vice President Sara. Mabuhay ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. May God bless you always and thank you so much, Senator Ma'am Amy Marcos, for speaking out sa pagdepensa sa ating Vice President Inday Sara. Take care, you all there beautiful and handsome friends. Keep safe to everyone and God bless. Dapat lang po talagang alisin na ang mga taong gahaman sa kaban ng bayan. Kawawa po ang mamamayang Pilipino. Garapalan na ang tiwali sa gobyerno. Dapat umaksyon na ang ating Pangulo. And go! Sa issue ng confidential and intelligence fund. Alam mo, nakakaloka na yung banat kay BP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin 5 taon pa. Pinagtatawanan lang sila ni Senador Amy, mga kaibigan. Ano? Totoo naman sinabi niya, mga kaibigan, masyado pang maaga para siraan ng ating mahal na Vice President Inday Sara. 5 taon pa, huwag kayo nagmamadali. Grabe naman. Nabibinay ang pobre Wag daw kayo nagmamadali, mga dilawan dyan, mga kaibigan. BP natin. Huwag naman gano'n. Palibasa lead, talagang yung pakupakan na. Ang aga naman. If naman, masasaktan yung may-ari ng banana plantation, di nila lamang masasaktan, yung mga kawawang mga magsasaka ng saging, no? Now, bukod po dyan ay ang dami pong mga pagtatangka na talagang pumasok ang mga terorista dyan, no? Kaya nga po bumuo ng Task Force Davao para masiguro na bagamat napapaligidan ng mga kuta na makalaban ng gobyerno ang Davao City, nandyan po ang Maguindanao, nandyan po ang yung mga area ng Cotabato, no? Na talagang maraming labanan at hindi lang po dyan, sa ibang rehiyon ng Davao, sa Davao del Sur, sa Davao Oriental, dyan po yung pinakamataas na populasyon ng mga teroristang CPP-NPA. Kaya kinakailangan bumuo ng Task Force Davao para maprotektahan naman yung syudad doon sa pagpasok ng mga terorista at ng mga CPP-NPA. So, matapos po ang dalawang termino ng VP Mayor Sara as Mayor of Davao, siya po ngayon, ang syudad ng Davao, ay insurgency-free. Hindi naman po nagawa ito ni Inday Sara sa pamamagitan lamang ng paggamit ng hukbong sandatahan. Naintindihan niya na importante na magkaroon ng kabuhayan ang kanyang mga kababayan. Alam niyo po, ang Davao City, ang pinakamalaking syudad sa buong mundo in terms of land area. So marami pa pong lugar sa Davao City na liblib. So doon sa mga liblib na lugar na yan, kinailangan talaga magsimula ng mga livelihood. At isa sa dati na talagang no man's land, na talagang kontrolado ng mga teroristang CPP-NPA ay yung lugar na tinatawag na Pakibato. No? Ano pong ginawa ng mayor, dating mayor ng Davao dyan? Siya po yung nagsimula ng mga livelihood program, lalong-lalo na yung kakao. At ngayon po, napakaunlad ng Pakibato sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao na ngayon po ay minamarket at ibinibenta ng mga taga-Cotabato sa buong daigdig. At siguro naman po nabalitaan nyo, no? Hindi lang nag-export ngayon ang Davao ng durian sa China, siya rin po yung nag-export na rin ng avocado, isa pang cash crop. Ang kauna-unahang probinsya sa buong Pilipinas na nag-export ng avocado. So habang ang mga ibang probinsya nga ay hinahayaan or wala naman sila magawa, talagang binubuksan ng mga base militar ng mga Amerika, ang Davao City, kung saan naging mayor, si Mayor Davao, mayor ngayon ng VP Sara Duterte, ay busy na nangangalakal para umunlad ang buhay ng kanilang magsasaka, durian, avocado, at kung ano-ano pa. So ngayon, kung tatanungin ng Crappler, saan dinilan ni Inday Sara yung kanyang confidential fund? Well, linabanan po ang teroristang CPP-NPA, linabanan yung iba pang mga terorista gaya ng ISIS na bantang pumasok sa siyudad ng ng Davao, siyudad ng Davao. Ginamit niya ang confidential fund nang sa gayon, makatulog ng mahimbing sa gabi ang mga taga Davao City. So ngayon ang issue, saan gagamitin ni VP Sara ang kanyang confidential fund na nabalita na natanggal na sang-ayon sa chairman ng Committee on Appropriations? Well, kung hindi po yan tinanggal, gagamitin din niya sa mga parehong pamamaraan na ginamit niya nung siya ay mayor ng Davao City. Tututukan niya yung mga lugar na mahihirap na kinakailangan bigyan ng tulong na hindi nakalagay sa line item appropriation ng kahit anong departamento ng gobyerno. Magpapatuloy niya yung laban sa mga teroristang CPP-NPA at iba pang mga teroristang elemento. Yan naman po ang gamit ng confidential fund. Kung meron po kasing makakapagbigay ebidensya na binulsa ni Inday Sara ang kanyang confidential fund, whether be it as Davao City Mayor or as Vice President and Secretary of DepEd, ilabas po ang ebidensya. Huwag lang po tayo ngumawa ng ngumawa. Pero mga kababayan, naku, mukhang hindi pa tapos ang laban ni VP Sara sa mga tabaluslos. Dahil alam niyo naman po, bilang isang dating kongresista, walang nangyayari talaga dyan sa Kamara de Representante na walang basbas ng speaker. Ang buong akala ko, okay na si Speaker at si VP Sara. Dahil nakita natin sila minsan, nagtatawanan na nung hinatid nila sa airport si
PBBM. Pero alam niyo naman mga politiko, talaga namang master in plasticity lahat yan, no? Siguro, no exception itong dalawa, no? Dahil, nung nabalita out of the blues, na tinanggalan ng confidential fund si VP Sara. Bagamat malinaw po ang track record ni VP Sara as Vice President at gumagamit ng confidential fund, ginamit pa po niya yon para masuplong at matigil na ang problema ng teroristang CPP, NPA, ISIS at kung ano-ano pa mga terorista sa Davao. Ayaw niyo bang gawin ng Vice President yon on a national basis? Hindi naman kasi palamuti lang ang ating Vice President. Kakampi siya ng Presidente. At dapat kapit-bisit sila ng dalawa ng Presidente sa unit team na supuin itong mga problemang ito. Bakit ipagkakait kay VP Sara? Kung meron nga pong ebidensya na nagpayaman si VP Sara dyan sa mga confidential funds na yan, ilabas nang malaman ng taong bayan kung bakit mali ang confidential fund dahil napupunta sa bulsa. Pero kung ang ebidensya naman ay gaya ng VP Sara na nawala ang mga CPP-NPA sa kanyang syudad ng Davao City. Tapos na. Nag-mute na eh. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.